May 5 katotohanan na dapat malaman ng bawat taong tumatanda. 5 haligi na kapag hindi mo binuo, magsisisi ka sa huli. Hindi ito opinyon, ito ay resulta ng libo-libong kwento ng mga taong 70, 80, 10 anyos na nagsabi ng parehong bagay. Sana nalaman ko ito nung mas bata pa ako. Ang 5 haligi na ito ay hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa kalusugan, kundi tungkol sa isang bagay na mas importante, ang paraan kung paano ka magiging matanda ng may dignidad, kalayaan at respeto. At ang pinakaimportanteng haligi, ang pinakamahirap tanggapin ay ito: huwag tumira sa mga anak mo. Bakit? Kasi ang pagtira sa kanila ay hindi solusyon. Ito ay problema na nakabalot sa ilusyon ng pag-ibig. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang 5 haligi, mga haliging matutunan ng mga taong nakaranas na, mga haliging makakaligtas sa iyo sa pinakamasakit na pagsisisi sa katandaan. Makinig ka, kasi ang bawat haligi na ito ay maaaring magbago ang buong landas ng pagtanda mo. Unang haligi, dignidad ng pag-iisa. Ang una at pinakamalaking haligi ay ito: matuto kang yakapin ang pag-iisa, hindi bilang kaparusahan, kundi bilang kalayaan. Kasi ang totoo, ang pag-iisa ay hindi kaparusahan, ang kalungkutan ang kaparusahan. At hindi pareho ang dalawa. May kilala akong babae, si Nanay Remedios, 79 na anyos, mag-isa siya sa bahay. Walang nakatira sa kanya. Ang 3 anak niya ay may sariling pamilya na. At alam mo kung anong sinabi niya sa akin? Ito ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Hindi dahil ayaw niya sa mga anak, kundi dahil naintindihan niya ang isang katotohanan na hindi maintindihan ng karamihan. Ang taong hindi takot na mag-isa ay ang taong hindi maaaring kontrolin ng sino man. Isipin mo, kapag takot kang maging mag-isa, anong nangyayari? Tatanggapin mo ang kahit anong treatment para lang may kasama ka. Pipiliin mong tumira sa bahay ng anak kahit hindi ka komportable. Pipiliin mong tiisin ang bastos na trato dahil mas mabuti na itong may kasama kaysa mag-isa. Pero kapag hindi ka takot na mag-isa, kapag alam mo na kayang-kaya mo ang sarili mo, walang makakapagmanipula sa'yo. Walang makakapagdikta ng buhay mo. Yan ang dignidad. Ang dignidad ay hindi galing sa dami ng tao sa paligid mo. Ang dignidad ay galing sa kakayahan mong mabuhay nang may ulo na nakataas kahit walang kasama. Nakilala ko rin si Nanay Florencia, 73, opposite ni Nanay Remedios. Tumira siya sa bahay ng anak. Malaking bahay, may aircon, may sariling kwarto. Pero alam mo kung ano ang sinabi niya sa akin sa private? Pakiramdam ko ay limos ang buhay ko. Kasi kahit sabihin ng anak na bahay mo rin ito, alam niyang hindi. Kasi may mga araw na gusto niyang lutuin ang gusto niya, pero kailangan niyang tanungin muna. May mga araw na gusto niyang lumabas, pero pakiramdam niya ay kailangan niya ng paalam. At ang dignidad niya, ang pakiramdam na ako ang may-ari ng sarili kong buhay, unti-unting nawawala. Kaya ang unang haligi ay ito: huwag kang matakot sa pag-iisa, kasi ang pag-iisa ay kalayaan, at ang kalayaan ay dignidad. At sa kalayaan na yan, walang sino mang tao, kahit anak mo, ang makakapagdiktado kung paano ka mamumuhay. Ikalawang haligi, hangganan, ang pagkakaiba ng bisita at nakatira. At ang katotohanan na ito, kapag tumira ka sa bahay ng anak mo, ikaw ay permanenteng bisita. Pero kapag nakatira ka sa sarili mong bahay, ikaw ang hari. At ang pagkakaiba ng dalawang yan, langit at lupa. Tignan natin si Lolo Gregorio, 78. 3 taon na siyang tumira sa bahay ng anak niya, at ito ang kwento niya. Noong una, maganda. May kwarto siya, may kama, may banyo. Pero unti-unti may mga bagay na napapansin. Ang gamit niya sa ref ay ginagamit ng iba nang walang paalam.
Ang sabon niya sa banyo ay nauubos ng mabilis. Ang mga libro niya ay inililipat ng mga anak para gawing space ang shelf. At ang pinakamasakit, kapag may bisita, ang anak niya ay nagsasabi, "Ay, si Papa, nakatira siya dito." Hindi ito ang bahay namin ni Papa, kundi nakatira siya dito. Ang subtle na pagkakaiba ng mga salitang yan ay sumisimbolo ng mas malalim na katotohanan. Hindi siya bahagi ng bahay, siya ay bisita na permanente. Pero si Lola Pasita, 80 anyos, nakatira sa sariling maliit na bahay. Alam mo kung ano ang sinabi niya? Dito, ako ang boss. Gusto kong matulog ng hapon, matutulog ako. Gusto kong kumain ng 3:00 ng umaga, kakain ako. Walang nakakapigil sa akin. Yan ang haligi ng hangganan. Sa sarili mong bahay, kahit gaano kaliit, ikaw ang may kontrol. Ikaw ang may final say. Ikaw ang nagde-decide. Pero sa bahay ng iba, kahit anak mo pa yan, ikaw ay sumusunod. Ikaw ay nag-a-adjust. Ikaw ay guest. At sa pagtanda, ang pagiging guest sa sarili mong buhay ang pinakamalaking pagkawala ng dignidad. Kaya ang ikalawang haligi, huwag kang maging permanenteng bisita. Kung kaya, magtayo ng sarili mong kaharian, kahit gaano kaliit, kasi sa kaharian na yan, ikaw ang hari. At ang hari, hindi humihingi ng permiso para mamuhay. Ikatlong haligi, emosyonal na kalayaan, ang kapayapaan na hindi umaasa sa iba. Ang ikatlong haligi ay ang pinakamahirap, pero ang pinaka-essential. Emosyonal na kalayaan. Ang ibig sabihin, ang peace of mind mo ay hindi dapat nakadepende sa kung tumawag ba ang anak mo ngayon o hindi. Ang saya mo ay hindi dapat nakasalalay sa kung bumisita ba sila ngayong weekend o hindi. Kasi kapag ang emosyon mo ay hawak ng ibang tao, ikaw ay alipin, hindi malaya. Nakilala ko si Nanay Beatrice, 71, at ito ang cycle niya. Pag tumawag ang anak, masaya siya buong araw. Pag hindi tumawag, malungkot siya buong araw. Pag bumisita ang anak, excited siya ng ilang araw. Pag umalis, depressed siya ng ilang araw. At ang buhay niya ay naging roller coaster na kontrolado ng ibang tao. At alam mo kung ano ang nakakatakot? Ang anak niya ay hindi aware. Hindi nila alam na ang bawat kilos nila ay may direktang epekto sa mood ng nanay nila. At yan ang burden na binibigay mo sa kanila kapag hindi ka emotionally free. Pero si Nanay Teresita, 74, iba. Tumawag ang anak, okay. Hindi tumawag, okay pa rin. Bumisita, masaya siya. Hindi bumisita, masaya pa rin siya. Bakit? Kasi lang mundo niya ay hindi sila lang. May garden siya na inaalagaan. May kaibigan siya na kinakausap. May libro siya na binabasa. May hobbies siya na ginagawa. At ang presence ng mga anak sa buhay niya ay parang bonus. Dagdag na joy, pero hindi ang source ng joy. Yan ang emosyonal na kalayaan. Ang kapayapaan na hindi umaasa sa tawag ng iba. Ang kasiyahan na hindi umaasa sa bisita ng iba. Kasi ang truth ay ito. Ang mga tao ay busy. Ang mga anak ay may sariling buhay. At kung ang saya mo ay dependent sa kanila, ikaw ay guaranteed na malulungkot. Pero kapag ang saya mo ay galing sa loob mo, walang sino man ang makakaagaw noon. Kaya ang ikatlong haligi, kalayaan sa emosyon. Huwag mong ibigay sa kahit sino, kahit anak mo, ang kapangyarihan na kontrolin ang mood mo, ang peace mo, ang saya mo. Kasi ang kapangyarihan na yan ay dapat sa'yo lang. Kung nandito ka pa at nakikinig sa 5 haligi na ito,
Kung nararamdaman mo na kailangan mo ng mga katotohanan ito, marinig mo ito. Ang 5 haligi na ito ay hindi para gawin kang cold, hindi para layuan mo ang mga anak mo, kundi para maging libre ka, para maging matibay ka, para hindi ka magsisi sa huli. Kaya kung gusto mong hindi palampasin ang mga wisdom na ito, mag-subscribe sa I-click ang bell para sa notification at mag-comment na nandito ako para malaman ko na kasama kita sa journey na ito. Magpatuloy tayo kasi ang next 2 haligi, ang mga ito ang pinaka-kontrobersyal pero ang pinaka-totoo. Ika-4 na haligi, respeto sa distansya, ang lihim na walang nagsasabi. Ang ika-4 na haligi ay kontrobersyal, pero totoo. Ang respeto lumalaki sa distansya at namamatay sa sobrang lapit. Ito ang lihim na alam ng lahat pero ayaw aminin. Kapag masyadong malapit ka sa isang tao, kahit anak mo pa yan, nakikita mo lahat. Ang maganda, ang pangit, ang strengths, ang flaws, at ang overexposure na yan ang killer ng respeto. Nakilala ko si Lolo Ernesto, 80 anyos. 3 taon siyang nakitira sa bahay ng anak at ito ang napansin niya. Noong hiwalay pa sila, ang anak niya ay mabait sa kanya, respectful, galang. Pero pagkatapos ng 3 taon na magkasama, ang galang ay unti-unti nang nawala. Ang anak niya ay nag-start ng magsabi ng, "Tay, tigilan mo yang ganyan," sa tono na hindi na respetoso. Ang anak niya ay nag-start ng magreklamo sa harap niya. Ang ingay ni Papa sa gabi. Ang anak niya ay nag-start ng tratuhin siya parang bata. "Papa, huwag ka nang lumabas ng bahay mag-isa. Baka maligaw ka." At bakit? Dahil sa sobrang lapit, nawala ang mystique, nawala ang boundary, nawala ang respeto. Pero si Lola Milagros, 79, nakatira mag-isa. Ang mga anak ay bumibisita once or twice a month. At alam mo kung ano ang treatment sa kanya? "Ma, ano pong gusto ninyong kainin?" "Pung, respetuoso." "Ma, samahan ko po kayo." "Galang." "Ma, salamat po sa lahat." Appreciation. Bakit? Kasi may distansya. At sa distansya na yan, may respeto. Hindi dahil mas mahal sila ni Lola Milagros kaysa kay Lolo Ernesto, kundi dahil ang setup nila ay nagpe-preserve ng respeto. Kasi ang katotohanan ay ito, familiarity breeds contempt. Ang sobrang pamilyaridad ay nag-aalisan ng respeto. At sa pagtanda, ang respeto ay isa sa pinakamahalagang asset mo. Wala na ang lakas mo, wala na ang youth mo, pero ang respeto, yan ang makakapag-preserve ng dignidad mo. Kaya ang ika-4 na haligi, magtayo ng healthy distance, hindi dahil ayaw mo sa kanila, kundi dahil ang distansya ay nagpe-preserve ng respeto, at ang respeto ay foundation ng magandang relationship. Ika-5 at huling haligi, sariling sandigan, ang ahoros at isip, hindi pangako. Ang ika-5 at huling haligi ay ang pinaka-praktikal, pero ang pinaka-ignored. Sa pagtanda, ang pinakamatatag mong sandigan ay 2, ang ipon mo at ang isip mo. Hindi ang pangako ng mga anak, hindi ang "Ma, aalagaan ka namin," hindi ang "Ma, huwag mag-alala, nandito kami," kundi ang cash mo sa bangko at ang clarity mo sa utak. Bakit? Kasi ang pangako ay madaling sabihin, pero ang reality ay iba. Nakilala ko si Nanay Adorasyon, 75. Walang ipon, walang savings, kasi ang mindset niya, may mga anak naman ako, sila ang mag-aalaga sa akin. At noong tumatanda na siya, ano ang nangyari? Ang panganay ay may sariling pamilya, 3 anak, hirap na sa gastusin. Ang pangalawa ay abroad, nagpapadala pero hindi sapat. Ang bunso ay walang trabaho, siya pa ang humihingi. At si Nanay Adorasyon,
Nag-rely siya sa promises, pero ang promises ay hindi bayad ng gamot, hindi bayad ng check-up, hindi bayad ng pangangailangan. Pero si Lolo Mariano, 82, may ipon. Hindi malaki, pero may laman ang bangko. At alam mo kung ano ang difference? Kapag may kailangan siya, bumibili siya. Hindi siya nag-aantay ng awa. Hindi siya nag-aantay ng permission. Kapag gusto niyang kumain ng gusto niya, bumibili siya. Kapag gusto niyang mag-donate sa simbahan, nagdo-donate siya. At ang feeling ng independence na yan, ang feeling na kaya ko ang sarili ko, yan ang pinakamalaking dignidad sa pagtanda. Pero hindi lang ipon, ang isip din. Si Lola Carmen, 79, everyday may ginagawa siya sa utak niya. Nagbabasa, nagko-crossword, nag-uusap sa mga tao, nag-aaral ng bagong bagay. At ang resulta, sharp pa rin siya, clear pa rin ang isip, kaya pa rin niyang mag-decide para sa sarili. Pero si Nanay Luisa, 74, nag-stop siya sa pag-engage ng utak. TV lang buong araw, walang exercise ng isip. At after ilang taon, ano ang nangyari? Unti-unting humina ang isip, unti-unting nawala ang clarity, at unti-unti nawala na ang capability na mag-decide para sa sarili. At kapag nawala na yan, ikaw ay dependent na sa desisyon ng iba. At ang dependence na yan ay loss ng control. Kaya ang ikalimang haligi, mag-ipon habang kaya mo pa. Mag-invest sa isip mo habang mayroon ka pa. Kasi ang dalawang yan, ang cash at ang clarity, ay ang tunay mong sandigan sa pagtanda. Hindi ang pangako ng kahit sino, kasi ang pangako ay hangin, pero ang pera at ang isip, yan ay solid. Kung nandito ka pa rin at nakikinig sa limang haligi, kung naintindihan mo na ang importansya ng mga ito, marinig mo ito. Ang limang haligi na ito ay tested na, napatunayan na ng libu-libong matanda na nakaranas na, at ang choice mo ngayon ay simple. Buuin mo ang limang haligi habang may oras ka pa o magsisisi ka sa huli. Kaya kung gusto mong makakuha ng mas maraming wisdom na gaya nito, mag-subscribe, i-click ang bell at magkomento kung alin sa limang haligi ang pinaka-importante para sa iyo. Tapusin natin kasi ang ending ang pinakamahalaga. Ang limang haligi, bakit kailangan mong buuin ito na ngayon? Ngayon, alam mo na ang limang haligi. Una, dignidad ng pag-iisa, ang kalayaan na hindi takot na mag-isa. Ikalawa, hangganan, ang pagkakaiba ng bisita at hari. Ikatlo, emosyonal na kalayaan, ang peace na hindi umaasa sa iba. Ikaapat, respeto sa distansya, ang healthy space na nagpe-preserve ng galang. At ikalima, sariling sandigan, ang ipon at isip na hindi pangako. At ang tanong ngayon, bakit kailangan mong buuin ang limang haligi na ito? Kasi ang pagtanda ay hindi tungkol sa edad. Ang pagtanda ay tungkol sa kung paano ka magiging matanda. May dalawang uri ng matatanda. Ang una, ang matatandang dependent, umaasa sa iba, takot na mag-isa, walang sariling sandigan, walang kahangganan, walang emosyonal na kalayaan. At ang buhay ng taong yan, puno ng pagsisisi, puno ng hinanakit, puno ng pakiramdam na wala siyang kontrol. Ang pangalawa, ang matatandang malaya. May sariling mundo, may sariling ipon, may sariling strength, may dignity, may respeto. At ang buhay ng taong yan, peaceful, fulfilled, may control. At ang pagkakaiba ng dalawa, ang limang haligi. Kung binuo mo ang limang haligi habang maaga pa, ikaw ay magiging pangalawa. Kung hindi, ikaw ay magiging una. At yan ang difference ng masayang pagtanda at masakit na pagtanda.